Hello everyone. So for today's ganap guys, no, libing ng tiyuhin ko, kapatid ni Papa. Dito kasi siya sa Dumaguete nagstay, dito siya namatay sa bahay ng pinsan ko. Kaya dito na lang namin siya ipapalibing. Pero first plan sana namin ni Papa, naming lahat, na iuwi yung bangkay sa Iloilo. Kaso lang habang bumabiyahe kami from Iloilo to Dumaguete City, guys, sobrang layo. So, since dito naman nakatira yung pinsan ko sa Dumaguete at single naman yung tito ko, napagdesisyonan namin lahat na dito na lang siya ipapalibing. So, yan guys, ngayon papunta kami sa church para misahan siya doon. So, ayan, samahan nyo kami. Let's go! I'm with my husband, guys. Sobrang init. Sala kami sa init today. Yan, yung pamangkin ko sa likod. Nakahabal-habal kami. Wala na di kauban. Kasi dagan na yung makaon. Pero makamera, ada eh. Tanta pulog ko. Ano sa inain kauban? Daga po tao niya kung nasa nagwan. Oh. Grabe, sobrang init. Ang temperatura sa mga oras na to ay hindi ko alam, basta super init dito sa Dumaguete City. Yung mga damo, makikita nyo dyan, yung iba is brown na. Wala akong makikitang mga baka, kalabaw. Yung makikita mo dito is mga kambing, baboy, tapos ano pa ba, yung hanap buhay ng mga tao pala dito guys is pamamasada ng habal-habal. Tingnan nyo, nalalantan na yung mga damo-damo kasi nga sobrang init. Mainit sa amin sa Iloilo pero mas mainit din dito. Tapos yung hanap buhay nila dito is pagbubukid, nagmamais, nagmamani. Maraming mani dito, tsaka mais. Pero ang mahal pa rin ng mani dito, mahal din ng mais. So, ayun. Yan yung hanap buhay dito sa Dumaguete ng mga tao dito sa bukid. So, kung meron kang mga pedicab, yung pedicab nila dito sa amin is tricycle. So, kung meron ka yan dito, kahit tatlo pa yung yung estudyante mo, kaya mong pag-aralin. Ngayon guys, papunta kami sa simbahan. Sobrang layo ng simbahan nila. Tapos sobrang init, pero okay lang yun. At least mairaos namin ito. Dito, yung na yan, quarry yan dyan, quarry. Pwede daw manghingi dyan ng buhangin. Basta pampagawa lang ng bahay. May nagka-quarry dyan. Kung manghingi ka pang paggawa mo ng bahay, bibigyan ka naman daw. Oo, manghingi ka lang. Pero pag pang negosyo, hindi na siya pwede. Kaya namasyal kami dyan ng nakarang araw. Tapos, ang ganda dito. Ang ganda dito sa Dumaguete. Pero lang, sobrang layo lang kasi ng nila. Sobrang layo. Kahit mag-market ka lang guys, grabe. Galing sa bahay ng ng pinsan ko, bandang bukid kasi sila. Pero maraming mga bahay-bahay. Tapos meron ding school. So pupunta ka lang kung sa mga Manila, ganyan. Tawag sa kanila is talipapa. So kung pupunta ka sa talipapa nila, galing sa bahay nila is 7 kilometers. Papuntang talipapa. O imagine kung gaano kalayo yan. Tapos, ayan.
Pero sinubukan namin lakarin ito yung dinaanan namin na to. Yan yung service ng St. Peter. Ayan yung kapatid kong bunso, yung naka-jacket na red. Yung dalawa kong kapatid na lalaki yun sa harap. Yan. So kami lang dito pumunta. Kaming 6 na magkapatid. Tapos si Papa, si Mama na iwan na kasi nga sa sobrang layo ng biyahe. Hindi mo talaga kakayanin ang layo. Kasi kami nga, ako nga, parang aayaw na ako sa sobrang layo. Pero no choice. Kailangan pa rin. So, ayun. Maganda dito. Sobrang init lang. Meron din mga puno, mga saging, mga ganyan. Yan lang yung hanap buhay ng mga tao dito. Kung lalaki ka dito, kung lalaki, meron kang magiging trabaho dito. Pero pag babae ka, mahirap. Kung wala kang tinapos, wala kang natapos na hindi ka professional, ganyan. Tapos maghanap ka na dito ng trabaho, mahihirapan ka. So, dito lang sa bukid, anong gagawin mo? Maglalabada, ganyan. So, magtatanim-tanim, ganyan. Malapit na kami guys sa simbahan. Yan ang tanging gagawain mo dito. Pero sa mga lalaki, pwede mamasada, basta marunong ka lang mag-drive. Mga lalaki, magbubukid, ganyan. 'Di ba? Pero, in fairness, yung mga tao dito is, sila, mababait naman sila, friendly naman sila. Hindi sila yung rascal ba? Hindi sila ganun. Mga friendly yung mga tao dito. Yan yung maganda dito sa kanila. Sa una, nahihiya. Pero, hindi sila yung parang may mga bagong tao. Magjo-joke sila, magbiruan. Ganyan, yung parang mga rascal sila. Magpapasikat sa mga bagong tao. Hindi sila ganyan. Oo. Iba sila. Mababait din yung mga tao dito. Yun yung napansin ko. Ayan, yung isa din sa hanap buhay dito. Sari-sari store, ganyan. Palipalengke. Pero maganda dito, may sarili kayong motor. At syempre, of course, pag may motor kayo, dapat may panggasolina din kayo. Kasi pagka wala, aanhin mo naman yung motor, 'di ba? Grabe. Kaya yung dito parang wala akong makitang mga mapaputing tao. Puro lang sila kayo manggi kadalasan. Kasi nga sobrang init ba naman. Pero malapit din sa dagat. So pag malapit sa dagat, yun. Masarap din maligo. Dun sa labasan nila, puro dagat. Yung highway. Sa gilid ng highway is dagat. Yun. Mga niyog dyan, saging, madadaanan mo. Maganda lang dyan dito sa barangay nila. Merong elementary school. Kahit maliit lang siya. Kaya, okay pa rin. Kasi, sasakay ka sa habal-habal nila. Yan yung habal-habal nila. 25 yung pamasahe, papasok, palabas. 25 pesos. So, yung single na motor, parang nilagyan nila ng extension para makargahan ng kahit 7 passengers carry yun. Kaya ng motor nila. Motor bang bukid, pero parang motor din sa amin. Pero sa amin kasi mga ganyan. Lang, dapat 2 person lang. Pag 3, huhulihin ka pa. So dito, sa bukid lang sila, bawal na sila sa highway. Pag sa highway, hindi na sila pwede, huhulihin na sila. Pero pag sa kanila lang, dito, sa way na to, dinadaanan namin, dito lang yan sila namamasada, yung habal-habal. Yung binabaybay namin na daan na, dito lang yan yung habal-habal. Mula doon sa simula, kung saan kami nanggaling, hanggang dito palabas. Diyan lang yung habal-habal. Hindi na sila pwede pumunta sa highway. Kasi huhulihin na sila. Diba? Maganda din dito. Kung sa pagandahan ng lugar, maganda yun dito. Kaya lang, kung sa hanap buhay, mahirap maghanap buhay dito.
Talagang ano mo lang dito, magbubukid ka. Kung wala kang profession, magbubukid ka talaga. Sa lalaki, okay lang. Pero pag babae, naku, ang hirap. So, ayan. Medyo malapit-lapit na kami. Yun, si Kagawad, yung tumutulong sa amin, yung naka-purple, buntis pa yan, partida. Yan yung tumutulong sa amin mag-asikaso ng lahat. Diba? Medyo malapit na. Yan, say hi. Yung sa likod ko, pinsan ko yan. Tapos yung sa likod na truck, municipal service yan tuwing may libing. Pwede kayong mag-request ng municipal service. Buti pa sila may municipal service. Sa amin parang wala. Kayo talaga maghanap ng masasakyan ng tao. Pero pag marami kayong mga kakilala, may mga motor-motor, okay lang. Pero dito sa kanila kasi mahirap talaga. Walang mga jeep. As in, truck lang. Bus. Yun yung makikita mo. Habal-habal. Pedicab. Yan lang talaga yung transportation dito. Minsan ka lang makakakita ng private cars. 'Di ba? Ayan, yung pinsan ko galing Bacolod. Ayan, si Bex. Ayan. Malapit na guys. So, sobrang init. Okay lang. Kahit mainit. Basta, marating lang yung pupuntahan. Oh, maganda yung yan, sobrang haba ng na yan. Sobrang haba yung kalsada na yan. Palabas. 25 pesos yung pamasahe. Diba? Nakapaligid yung mga puno. Tapos yung kalsada na sa gitna. Ayan. So, medyo malapit na tayo guys, no? So, konting-konting tiis na lang. Konting-konting tiis na lang. Maganda dito. Maganda. Kaya lang ang problema dito is sobrang init. Charot. Sobrang init. Kala mo naman taga saan? Taga Pilipinas din. So, ayun. Yan yung kaliit-liit ng single na motor na yan. Bata pa yan yung driver. Tubangan na magas. Kilit-kilit. Nakaputos na. Muna yung ginawda.